I also have to respect the new chairperson of the committee. So, parang on my end, kailangan kong antayin siya kung kailan niya ako gustong kausapin, di ba? Kumbaga, pagbibigay galang ko na lang na siya na yung bagong chairperson ng committee. Parang sino naman ako para mag-insist sa kanya na kausapin mo ko kung ayaw niya akong kausapin. Hi, Ma'am. Victoria po. Ma'am, tomorrow yung hearing on the Yes. building. Dadalo po ba kayo? And do you think kailangan pa po ng ganitong discussion on it? Well, actually, we will be monitoring the hearing kasi I just found out na natanggal na pala ako dun sa committee. So, I am no longer a member of the committee on accounts. So, akala ko kasi nasunod yung tradisyon, like kasi dun sa committee on tourism, I was retained, tapos ako yung ginawang vice chairperson. But apparently, dito dun sa committee on accounts, hindi na ako ginawang vice chairperson, hindi pa ako ginawang member ng committee. So parang, but at the end of the day, meron din namang tradisyon dito sa Senado na kahit hindi ka member ng committee, pwede ka pa rin naman mag-attend, hindi ka nga lang pwedeng mag-vote at hindi ka rin pwedeng maging part ng quorum. Anong explanation sa inyo, ma'am? Ba't tinanggal kayo? Hindi ko nga alam kasi di ba, hindi nga ako kinakausap. Alam mo, nung umpisa, ayaw kong isipin na may ganong anggulo Pero habang tumatagal, parang bumabalik pa rin tayo dun sa Taguig Makati issue. Lalong-lalo na, di ba, na parang alam naman na iniisip natin na tumakbong local. In case na pagbigyan kayo na makausap sila at ma-address nyo, masagot directly lahat ng concern, do you think mapapacify sila at makakonvince na walang issue dito sa tinatayong Senate building? Ako kasi, di ba, going back to the Makati Taguig, going back to 2016, 24 hearings, di ba? Ano ba talaga ang intensyon? Ang intensyon ba ay tapusin ng building, malaman ng katotohanan ang building, or is it all about politics like 2016? Di ba? Kasi kung makikita nyo, same template, same component. Parang hindi pa nga siya informally, or hindi pa nga niya pinapatawag yung mga staff, whether DPWH. Di ba usually, ang sistema, pag na-appoint ka sa isang bagong pwesto, you call your staff, di ba? You call your people, and you introduce yourself, na parang, ako na yung mamumuno netong pagpapatayo ng Senate building. Please introduce yourself. Never pa nila ginawa yun. Wala pang ganon. It's more than a month, hindi niya pakilala kung sino yung mga tao na nagtatapos ng building, whether it's DPWH or part of the SCT or yung consultants na hinire. So, wala pa siyang ginagawang ganon. So, kung ganon yung action niya, di ba pwedeng sa malikot na isip, pwede mong isipin, ano pa talagang intensyon niya? Di ba? Kasi bakit kailangan magpatawag ng hearing kaagad? I saw a copy of the letter Yung letter niya sa DPWH parang June 18. So ilang araw, di ba ano yung statement niya na parang hindi siya pinapansin? Technically, if there was a proper turnover, yung mga hinahanap niyang dokumento, nandun lang yun sa Senate building, and as chairperson of the Committee on Accounts, he already has access to those documents na hinihingi niya. But, yun na nga hindi niya ako tinanong. So, nag-aantay din ako kasi may mga ibang data na sa cloud. So, on my end, kailangan ko din malaman sino ba yung bibigyan namin ng access to the cloud or yung mga ganong dokumento. So far, parang wala pang ganong transition and turnover. Kasi nga, babalik na naman tayo doon sa hindi pa niya ako kinakausap. Ma'am, so you think hindi kailangan yung hearing? Sa akin,
may pwede namang di ba sana bago siya nag-conduct ng hearing, pinakilala niya muna yung sarili niya, tinanong niya yung mga tao, o ikaw, director from DPWH, anong function mo dun sa building? Ikaw, ano yung trabaho mo? Hindi niya pa ginagawa yun. So, going back to my experience nung kailan ba nag-umpisa yun? Mga 2015? Na ginamit niya yung hearing sa Senado dahil dyan sa Makati Taguig issue. So, pwedeng mangyari yan. Di ba yung parang same senator, there's a building, and there's a hearing. Di ba? So, kumbaga may tatlong component na eh. Are you not bothered, ma'am? Hindi ka doon sa possibility na yun? Nakaka lang is bakit kailangan mo gibain yung institusyon just because may ganong Makati Taguig issue. Si former SP Subiri, wala bang plano na mag-intervene para at least the mere fact na under his leadership naman po kayo na muno as Committee on Accounts, wala ba siyang effort na at least kausapin na nga talaga kayo ni Senator Alan Cayetano, kaya ni SP Cheese? Para I don't know din kung makikinig sa kanya. Di ba? Tinanggal nga nila eh. So bukas, ma'am, di ba ma'am sabi nyo, parang opportunity nyo to answer directly and publicly yung mga issues. So bukas, kahit hindi na kayo member, pupunta kayo, magmamonitor lang. Sige, magmamonitor muna tayo. Tignan natin kung ano ba yung nagiging direksyon. Kung kinakailangan ba talaga akong bumaba doon or tignan natin kasi baka nga yung hearing tomorrow would be an opportunity para makapag-usap kami. Sayang kasi ang alam ko dapat pinatawag niya yung staff ko this afternoon for a meeting. Sana pupuntahan ko na siya sa kwarto niya dahil pareho naman kami nandito sa Senate building para makapag-usap. Or sayang, kahapon nagkasalisi din kami. Di sana makausap ko na silang dalawa dahil magkasama pala silang dalawa dun sa hallway kahapon. So ma'am, wala kayong line of communication ni Senator Alan? Pag ba tinitext nyo, sumasagot or... Tinitext? Hindi ko nga alam kung may number ako niya eh. Hindi nga kasi nga, di ba, parang syempre, kumbaga, as the new chairperson, yung, ayoko naman na pangunahan siya, di ba, kasi di ba, parang alam naman na, I have to wait kung kailan niya ako gustong kausapin. Or gusto niya ba talaga ako kausapin? Kasi baka ayaw naman talaga niya ako kausapin. Pero ma'am, confident kayo na wala silang makakalkal na anything irregular doon sa construction ng new Senate building? Basta the documents are there, the transcripts are there, di ba? Malalaman nila na pag may mali, yung contractor talagang, katulad nung nabanggit ni Senping, di ba? Merong isang billing doon na pinahold ko kasi nga kina-question ko kung ano yung sinisingil for the building. For the building. So talagang, kumbaga, iningatan natin yung pagpapatayo ng building kasi nga, yun din yung bilin sa akin ni Senator Ping bago siya umalis at nung tinurn over niya sa akin na kailangan itong building na to magawa ng tama, iconic, it's a legacy building. And the only way we can do that kung walang mga ganong irregularities. Ma'am, kahapon inassure ni former Senate President Mig Subiri na walang irregularity yung project. Also si SP Chis Escudero mentioned that na wala naman silang binabanggit na allegation ng irregularity. Kaya nagtataka din daw siya bakit may mga ganong reaction. Yung ibang, binanggit niya, yung mga ibang tao. Do you think this, although sinabi nila na walang irregularity, is this a case of the Senate washing its dirty linen in public kung itutuloy yung hearing tomorrow nang hindi
pa nag-uusap in private yung mga senators regarding this matter? Kasi nga, di ba, parang ngayon, naisip ko parang ito bang building nagagamit lang kasi meron kaming political issue. Di ba? Which, nakakalungkot. Nung una, ayoko maniwala eh. Pero habang tumatagal, parang doon tumutumbok na nagagamit lang yung Senate building for for his issue. 'Di ba? At saka hindi, sasagutin ko lang yung sinasabi mo na parang there's no allegations. Irregularity, sinasabi. Parang the way they frame their answer, hindi ganun yung dumadating. And marami rin naman tayong kaibigan na colleagues ko sa Senate. They've been going around and telling stories about me and the building. Kaya hindi totoo na I am being defensive. 'Di ba? Ang masakit, patalikod niya kaming sinasaksak. Si Senator, Basta. sino sa kanilang dalawa? Basta. Isipin niya na lang kung sino sa kanilang dalawa. Basta may nag-iikot, kung ano-ano yung sinasabi. Hindi yun totoo. At the very beginning, nag-present ako dun sa lounge para ipakita yung design, yung interior. And then after that, nagbigay ako ng instruction sa staff ko na isa-isahin niyo yung mga senador, tapos kung gusto nilang magpa one-on-one briefing. Na in fact, si Senator Bong, nag-briefing sila. Sa office si Senator ni SP Cheese, nung hindi pa siya SP, nag-briefing na din yung staff ko dun sa staff nila na they can ask anything about the building, whether it's cost, design, timeline. Ang nakakalungkot kasi yung bagong chairperson ng committee, as usual, absent na naman siya. So hindi siya nag-attend nung briefing ko. 'Di ba? Which hindi ko naman kasalanan. And 'di ba babalikan ko, magti 3 years na kaming nakaupo. 'Di ba? Bakit ngayon? And it's not as if hindi ko pinag-uusapan yung building, 'di ba? Sa inyo nga 2 beses na akong nag-briefing sa inyo, 'di ba? What more pa sa kanila na 'di ba dapat noon pa lang they actively participated already. Di sana hindi na didelay ngayon yung project dahil ang concern ko ngayon, concerned sila sa cost. Talaga ako, mas nagiging concerned pa ako ngayon sa cost kasi each day na nade-delay, hindi naman bumababa presyo ng materyales ng construction, di ba? Yung dollar, magkano na? Yung gasolina, magkano na? So lahat yan, mag-a-add on yan dun sa cost nung construction. Kaya nga, there's a need to do it fast kasi isa yun dun sa way para makatipid dun sa construction. Specific lang po to the rooms yung para supposedly sa regional senators. Isa po kasi yun sa concerns na parang medyo nasa malayong future pa yon if ever mangyari. Possible po ba na hindi siya isama dun sa magiging Hindi, final? actually, isa yun dun sa naging VO ata. I'm just not sure which number. Kasi nga, originally, kasi this was started during the time of Minority Floor Leader Coco, nung siya pa yung SP, and then si Senping yung accounts. So during that time, di ba sa umpisa nung Duterte administration, parang mukhang matutuloy yung federalism. So yung naging original niya is 465, but apparently hindi na nga nasunod yun. So kailangan i-reconfigure yung building para 24 senators na lang yung gagamit nito. So ma'am, sa current design niya po, it's only for 24 senators. Yes. Okay po. Thank you. Ma'am, ano lang? Quick pal. Yes, syempre, every time may ano yun. Each time mapaparedesign, may cost yun. So, for example, si Sen Robin, nakita niya na walang prayer room. So, isa doon sa naging, is to redesign a portion dun sa isang tower to accommodate a prayer room. So, may mga ganong kasi, yun nga, di ba, parang sa construction naman, talagang pabago-bago yan.
Ma'am, doon lang sa tawag dito. Ang binabanggit kasi ng grupo ni na Senator Cayetano and Chis Escudero ay actually yung DPWH lang naman daw yung parang tinatarget, tinutumbok, at hindi naman kayo. But is that something na paniwalaan o actually ay kayo ang target? Ano nga ba yung saying na ano? You fool me once? Ano yun? You fool me... basta, di ba? Hindi, babalikan ko lang, di ba? Parang, ano yan? You fool me once? Shame on me. You fool me twice. Shame on me. Shame on me, di ba? So, babalikan ko ulit yung nangyari noong 2015, di ba? Para nag-umpisa sa, ano lang, ito naman yung tinutumbok, tapos hanggang nanganak na kung ano-ano na yung pumasok doon sa hearing. So, syempre, on my end, I have to prepare na, kasi napagdaanan ko na to na parang nade-deja vu na nga ako sa mga nangyayari ngayon na dapat paghandaan ko na hindi na dapat maulit yung ganitong sistema na nagagamit yung Senado for personal, ano ba yan? Ano ba yan? Vendetta? Personal ambition or vendetta. So, yun nga. Sorry, slow. Pero sinabi nyo na it all boils down sa Makati, Taguig City, turf war. So, siguro paki-clarify lang, dahil ba merong binay like you or your sister running for as mayor sa Taguig o ano? Well, nakikita natin scenario. At pwede din siya magpatakbo, di ba? Okay. Diba? Another candidate can enter the picture. Thank you. Which they also have done noong 2016.